Good afternoon po sa ating lahat. This committee hearing regarding the 2024 annual budget, proposed annual budget of Barangay Gilunen, amounting to 5,282,205 pesos and 78 centavos is now called to order. The Chair would like to acknowledge the members of the committee at BAM of the Sangguniang Bayan. We have Councilor Attorney Joseph Serra, Councilor Christopher Romero, Councilor Fernando Juan Cabrera, the Vice Chair of the Committee on Appropriations, Councilor Juby Grialde. We also have Councilor Joel Meneses, our SK Federation President, Councilor Mark Harold Bautista, our Liga ng mga Barangay President, Councilor Florida Abalos, our Planning Coordinator, Ma'am Milagros Padilla, our local, who is also a member of the Local Finance, our Budget Officer, Ma'am Julieta Pitonio, our Municipal Accountant, Ma'am Josie Bulatao, our Municipal Treasurer, Ma'am Marilo Gavino, our DILG staff from Maldan, Ma'am Catherine Velasquez, and also Daisy from the ALG, our SP Secretary, Mr. Juan Aquino, our SP staff, sa ating pong lahat, magandang hapon po. For record purposes, may we request po our Barangay Council, headed by the Punong Barangay Mark Marcaida, to introduce yourself and your position. For record purposes, Cap. Thank you. Barangay Captain Mark Marcaida, Gilunen. Good afternoon, everyone. My name is Liza Rivera Hikiana, Contact Treasurer po. Rani Remilia, Barangay Secretary. Tinong po sa ating mga Gesoriano, Barangay Kagawad po. Silvania Season, Barangay Kagawad. Afternoon po, Joan Tomane, Kagawad. LPG Ventanilla po, Barangay Kagawad. Your Honor, sa Ferdinand Vilorian, Barangay Kagawad, nakikilan po. Good afternoon po. Susto de Vera, Barangay Kagawad po ng Gilunen. Thank you po, maraming salamat. Last night, I received a personal message from the SK chairperson excusing herself from being absent in today's hearing. And because I told her na kung wala ka, ikaw yung prepare ng budget, hindi rin natin maririnig, ma-hear yung budget ng SK ninyo kung wala siya. Kaya po siguro wala yung buong konseho ng SK, no? I also told her to submit an excuse letter. Did you receive? Wala, no? Siguro to follow, but we told her to submit. Okay, for record purposes, ang annual budget ng Gilunen ay na-approve noong January 6, 2024, na-endorse ng Local Finance Committee, natanggap ng Sangguniang Bayan noong May 23, 2024, at ngayon po, May 29, ang first committee hearing po ng ating Barangay Gilunen budget for 2024. Alright, for first question, Apo Kapitan, when was the last time na nakapag-basa ng budget ang Barangay Gilunen since you are also part of the previous council? Kap? Year 2022, Your Honor. Alright, year 2022, no? Thank you. So, you operated in 2023 na re-enacted budget po. Yes, Your Honor. Alright. And re-enacted budget. Kumusta po yung pagmamaniobra ng barangay? Re-enacted budget meaning walang project. Wala po. Was it? Kumusta po? Ang mga seguridad? As of now, kaya pa naman ng barangay. Nagtutulungan po kami ng mga kasama kong council. Okay. Thank you, Kap. No? Alright. So, punta na tayo doon sa general fund po ng inyong budget. No? Nahahati yung budget ng barangay sa sources of revenue and then yung expenditure program po ninyo. So, unahin po natin yung sources of revenue po ninyo. Itong real property tax is good. Miscellaneous taxes on goods and services, Kap, yung 2020,
2022. Sorry, wait lang po. Kasi wala silang balik ng 2023. Pero may hindi sila ng 2023. Tanong natin yung ano. Sorry ka pa, may tinanong lang po ako dito regarding sa format po nung inyong budget kasi current year 2023 appropriations. And sabi ko, supposedly that has been 2022, no? So, may we ask our budget officer po to shed light on this po? Sa current year, pero 2022 basis, hindi po ba ito yung may namin so same lang. NTA na receive. Yes. Ako, Yes. yung NTA ng barangays comes annually. Ayan, kung meron allocation si munisipyo, ganun din yung ating 30 barangays. Alright, sige. Thank you, Ma'am Benny, no? Okay. Nakikita natin yung actual na NTU, 5.4 million. And in 2023, ang actual is 4.6. And ngayon, tumaas po, 4.9. Yung ginamit natin figure dito, ito na po yung latest na NTA collection. Yes, Your Honor. Alright, sige po. And sa business taxes ka, zero yung nakalagay dyan, no? Anong ibig sabihin po nun? Bakit wala po kayong nakalagay dyan ng budget? We're not collecting any taxes from the business permit po. Okay, you're not collecting po. But you know that there is a share. May share po doon yung Yes, Your Honor. na nakukolekta. From the municipal po. Okay, so saan nyo nilalagay yun? Pinapasok po namin sa budget. Dineposit po namin. As? RPT. Revenue. Alright, sige. Maybe ask our treasurer po sige po, Ma'am Malu. Good afternoon po. Clarification lang po, Your Honor. Yun pong business tax, hindi po sila allowed mag-collect. Yun pong kinukolekta ng business permit and licensing section, yun po yung barangay clearance fee. Yun po yung mayroon kayong barangay resolution na ginawa. Authorizing the municipal treasurer to collect on your behalf. Yun po yung binibigay naming share sa inyo. Other certification fees, such as certification fee for employment, for etc. Barangay na po yung nan-o-collecta nun. Sa amin, yung sa business permit lang po, new at saka renewal. Wala po kayong share sa business tax. Fully sa munisipyo po yun. Yun po yung ginagamit ng munisipyo para sa PPAs, Alright. programs, projects, and ng ating, na programa ng ating pamahalaan. Alright, thank you, Ma'am. Okay, so saan nila dapat ilagay yung share na nakukolekta sa barangay clearance fee, Ma'am Malu? Is that aid to barangay? Municipal aid po ba yun? Or donations, grants? Alright, so clearance and certification fees. Nakikita natin dito, walang nakalagay po. Zero. We're not. So now you know na dapat meron pong nakalagay dyan. Yan po yung sinasabi ni Mamalo na share ng barangay ninyo doon sa business, barangay clearance fee sa mga business establishments. Okay. Question. Nangongolekta po ba kayo ng singil o naniningil po ba kayo pag may nagpapako ng barangay clearance? Hindi po, Your Honor. Kahit na yung mga business establishment, barangay building, hindi po. Wala po. Wala. Zero. Hindi ko pala kasi para may next gagawa kami ordinance or resolution
resolution para for collection, ordinance din resolution. Pero pag-usapan na po ng council yan, nagagawa kayo talaga ordinance din resolution for that collection fee. Correct ka po. Kasi ang purpose namin dito, because you are spending, may coupon, may ink, no? So may electricity, it's not, it's okay naman kung collect, kahit minimum 20 yung ibang barangay po, pag business, hihingi sila ng clearance, barangay certificate, yung mga 200 pesos, sinisingil, no? That's okay naman because that's service income, no, ng barangay. Okay, so that explains the zero po dito sa barangay clearance ninyo. Okay? And also, dito sa community tax, meron din po dito na may share din po, no, yung makukolekta po ng munisipyo, may 50% po doon. Yung makukolekta nila from the taga-barangay Kilunan. Tama po ba, Ma'am Malu? Yung taga-barangay Kilunan, kukuha ng sedula doon, yung makukolekta, 50% po nun ay dadagdag din po sa budget nyo. We see that this is not included here, no? But for 2025 budget, kasi mag-prepare na kayo sa June hanggang October, ilagay nyo na rin po dito yung possible na makukolekta po ninyo. No? And we mentioned kanina na for 2024, hindi nyo pa po alam kung magkano, no? Dahil hindi nakalagay dito. But we explained kanina sa isang barangay, sa Salay, na imbis na ilagay po nila dito, alamin nyo po, kung sa Piga may Batangyo, at community tax at munisipyo tayo, minsan naman may isupplemental nyo lang. So magsusupplemental budget po kayo once na nakaka-approve na itong barangay nyo. Pero for 2025, we expect na nakalagay na po dito yung community tax nyo na projected, yung hindi nga po kung magpapasa kayo ordinance, barangay clearance fee. Okay? So yun po yung sa sources ng revenue natin. Ama may pangalaan tayo, yung pondo yun, para doon sa mga gastusin nyo. Okay? Alright. Sige. So, going to our expenditures. Any other question po sa local sources of fund? Hearing none, we proceed to the expenditure program. Unang tanong po, Kapitan, sa honorarium from 2. Okay, noong 2022, 2.9 yung actual. Noong 2023, 2.4 yung projected. Ngayon po, 2.5. Kung ikukumpara mo, tumaas, no? Ano po yung dahilan dito? May mga bagong posisyon po ba kayo na ginawa sa Barangay Gigilunan? May mga dumagdag po mga tao. Nagtagtag po. Dumagdag po, specify po. Nagtagtag po kami ng mga utility drivers, then nagkaroon kami ng electrician, then encoder po. Kasi dati wala pa kami encoder. Alright. So, yung encoder, yung electrician, meron na po yun noon na posisyon? Wala pa. Meron po. Pero nagtagtag kami ng tao. Okay. Yung encoder, bagong posisyon po o hindi po? Bago po. Okay, bago. May ordinance na po ba kayo na i-create yung posisyon ng encoder? May ordinance. Appointment pala po yung naiisip. Appointment. Okay, so we require po you na mag-create kayo ng ordinance creating that position because nagpapasahod po kayo, no? Ang sinasabi ng local fiscal administration, no money shall be spent without an appropriated law, no, na inaalaw yun. So kailangan po natin ng law at hindi lang appointment. Okay? Yes, sir. So PS okay, again, since re-enacted po kayo, may we ask the guidance of our accountant, Ma'am Josie. Tama po ba? Nagdagdag sila ng tao. At tumayin niya rin yung bigaran niya rin yung kapya. Amin nito. So, utility drivers, ilan po nila meron? Mga more or less 20 person. More or less 20 persons na mga bagong tao sa barangay po, Yes. na pinapasahod ng barangay. Yes, sir. Sumahod na po ba sila nung last year? Hindi po.
last year ng 2023, sumahod, pagkaupo niyo po, December, sumahod na po sila, yes. January. January, sumahod na po sila. January. Hanggang ngayon, sumasahod po yung more or less 20 na tao. How? Yes, sir. Okay. May we ask the help po ng accountant? Reenacted budget po, how do we, tama po ba yung ganun po? Pag reenacted budget, kung ano yung budget nila previous year, yun po yung gagamitin ninyo. Ngayon, dapat hindi pa nagdadagdag ng tao. Kung ano po yung nakalagay ng reenacted, kung ilan yung personnel nyo din ninyo doon, yun lang po, walang increase, basta walang increase ng tao. Thank you, Ma'am Accountant. Subject ko po din na subjects ko po din. Alright, sige po. So, okay. Sige po. Okay. Sige po. Maybe ask guidance also from the ALG. Kap, last na lang may we ask. Pag reenact budget, may ginawa na po ba kayong project? Wala pa po. Very good. Okay. I'm sorry. It was mentioned po na hindi sila pwede sumahod pero sumahod po yung mga bagong tao. Kasi reenacted, no? How do we reconcile po yun? Suggestion po ng DLG, ibabalik po ba yung sinahod or because it was already spent. And then it's stated din naman sa isang... Yes, sorry, can you use the microphone na po? Loud. Ang nagtanong po kasi ito is from Bacolod City, Honorable Monico Puente Villar. Ang tanong niya is the filing of vacancy allowed during the period of reenacted budget under sa inyo. Parang ganun din po kasi sa inyo generic term po. So ang sagot po dyan kasi is hindi po pwede ito. Reenacted budget will have to be paid disadvantage as enumerated in the DBM's budget operational manual for local government unit, an updated version of the June 2005 edition. So, such as but not limited to the following, no creation of position. Kasi re-enacted na po. Regarding naman po sa sanction, meron po kasi munisipyo na sinulatan po siya. Yung hinihingi ako ng copy ng sulat kung anong nakalagay doon, confidential. Direct po kasi yun. So kapag may nag-complain sa inyo na ginawa niyo po yan, another po na parang pwedeng show cause order or anything through the ALG po. Pero kung regarding po sa gagawin po doon sa inyong salary, ang COA po makakasagot po doon. Kasi possible po magkaka-AOM po kayo, and then after the AOM, sasagutin po nyo yun. Pag hindi pa nag-satisfy ang COA, meron kayong gagawin ang dami-daming order. Tapos pag hindi nyo pa na-satisfy yun, sa possibility po pa sa Alright, thank you so much, Ma'am DLG. Okay, so we give it to the commission on audit po, no? But we proceed po. Any other questions on PS? Hearing now, we go to the MOOE, Apo Kapitan, no? Ano ibig sabihin nito, Kap? Yung water illumination and power services, from naging zero budget po to, ano po bang ibig sabihin nun, Kap?
Bakit naging zero? Your Honor, Yes, ma'am. sa zero po, yung sa illumination, water, and power services, kasali po yung electricity load po. 200,000 po. Hindi po siya zero. Pinag-isa na po namin po. Your Honor. Pinag-isip, sorry, iba pa yung electricity expenses nyo na 300,000? For the year, budget year. This year, okay. Yes po, Your Honor. Okay, so, kaya tinanggal nila doon kasi nandoon na sa electricity. Okay. Okay. Speaking of electricity, kumusta po ang payment po ninyo sa Sintelco, ma'am, sa Gigilunin? Monthly po namin nababayaran ni Honor kasi yung dati po na may utang po kasi yung binayaran pa kami yung dadat na 160,000. Ay, sorry. Sorry, yes, meron pa ngayon utang. And based dito kasi sa copy ng Sintelco, noong January 2024 pa po, merong November 2023, December 2023, and January 2024, total amount of 110,884 pesos. Ito po yung sinasabi nyo, Mr. Honor. Paid na po yan. Paid na to. Alright, good. Continue po. Okay, thank you po. And, okay, so any other questions po from my colleagues dito? Opo. Yes, same question, may missing Councilor Juby Fiade. The same question sa Barangay Salay. Dito sa Barangay Gigilu noong 2022 na-approve ang budget. So, mayroon po kayong nakontuhan na 180, ay 45,362. And, but now, wala po. Sabi yung kontuhan. Pero yung may na-approve na sa 2022, in-years pang ito rin marami yung senior citizen, umugang, both. Opo, lahat po. Pero natatanda po natin sa May kita ko kaya po. And then, walang nakalagay po Walang dyan. nakalagay na ako. Ibig sabihin, wala kayong pondo sa barangay para sa gamot. Pero hindi po namin binagutan po yung sa medicine po kasi medyo Yes, proceed po, proceed. Kahit nasa budget, yung 1% senior citizens, wala kayong nilagay na pondo para sa gamot. sa senior citizen po, meron po for medicine po sa Ayun, so meron. Nasa budget po nila kasi. Okay, so meron. So may pondo kayo para sa gamot. Meron po yun. Nilagay, kinuha niyo lang po sa Yes. Alright, okay. Yan po. Okay, correct. Thank you. Nasagot na yung... Okay. Nasagot yung talaga ni Councilor Louis. And, oo nga. Sorry. Okay. Kuya, wala yung luganan nyo? Yung barangay at gigilunan? Garon. Bigala yung lulugan ng lindan. Taluran, tricycle. Hindi, garon na ba sa rin? Taluran yung garong. Hindi sa sakay. Sakay na ba? May kini, may awin mo. Motor ni na tao na. May amanak ni, sabi ko yun sa... Nanuha nila kuliklik sa tao ko. Okay, kasi wala kayong budget for repair and maintenance. Okay, so paano naman kung wala yung bibilang? Daral daw may emergency, daral may luganan, hindi na kayo mga live
pondo nyo po na pampaayos. Since zero yung repair and maintenance of Ito, tricycle mo ba? Hindi mo meron, dinira siya. office equipment, general services. Pero ako tagbibira siya. Councilor Joseph, ang joker, tatagagibiro mo. Alright, and discretionary expenses, ito yung discretionary fund, may kapital, right? So discretionary expenses. For 7. Okay. Sige po, any other questions from my colleagues on their MOOP? Wala kayong capital outlay po. Zero lahat. Yung 20%. Ay, mapila. Yes. 20% development fund, ideally, dapat halos capital outlay lahat. Okay. Question, no? Since wala na po kaming, meron po bang utang ang barangay council? In general, mga utang? Wala po. Utang sa bangko? Wala po. Wala po. Utang sa supplier? Wala po. Ang barangay council po, yung even previous administration. Meron po. Kasi question ko, it's not because hindi na sila nakaupo, hindi na utang ng barangay council yun. Okay. Utang pa rin po ng barangay council yung mga utang ng previous administration. Because hindi yun personal utang ng isang tao. That's a personal liability, that's a liability, accountability of the barangay council. So, meron po bang utang ang barangay council sa bangko? Sa supplier po yun. Sa supplier, meron Sa po. bangko wala po. Ilan po ang sa supplier? Ilan po ang utang ng barangay council sa supplier? Pero yung mga lumapit sa akin, supplier is, may utang na 1 million. Pero hinahapan po sila ng documents kung saan po yung 1 million. Ano yun? Anong project po yun? purchase ng lot. Pero yung last na nagamit. Meron na. So, meron yung pigments din, at yung pigments din sa may pader. 550. Okay, wait, sorry. Yung barangay hall na sinasabi nyo na 1 million na utang sa isang supplier, etong barangay hall po to, yung bago po ba? O yung luma? Yung bago po. Yung bago. So sa budget po ninyong ito, paano nyo po babayaran yun? Yung 1 million? Hindi pa namin dito kasi yung mga supplier, tinukuha po yung complete ng details sa amin. Kung saan yung mga purchase nila, documents na bibigay sa akin, wala pa sila pakita. Okay. Okay, kasi I was shown ng mga financial vouchers. Yung barangay Gigilo na lang po yung walang nasubmit. No, ng mga transactions. Ang accountant, can you help me explain po? Yes. Ang barangay Gigilunan, sa to say, yung 2023 nila, ang naisubmit lang is January to February 2023. At saka December. Sa rest, hindi pa po nasasubmit. In between from March hanggang November, hindi pa nasubmit. So, subject for, siya, OWA audit. Opo, nag-usap ko rin po sa magkano daw kami ng letter sa kanila. Laki mo ito. Kasi meron na rin dapating sa akin ng demand letter from OWA. OWA. Yes. Pero as to yung kapit nyo kanina, yung purchase ng vacuum treatment, meron po bang budget yun nung pinagawa? Kasi i-recognize natin as liability ng barangay
provided my budget siya nung previous. Yes, thank you, Ma'am Accountant. To answer that, may I recognize Councilor Cabrera? Thank you, Mr. Chair. I have personal knowledge of the actual purchase of the lot because I personally facilitated yung mismong pagbili, even the notarization of the deed of sale and also yung indebtedness, yung 1M. And yung kulang pa ata na babayaran doon sa supplier. And in fact, some of the barangay officials were present. So, if I remember correctly, mayroong barangay resolution and other papers submitted, and I even required para ma-push through yung sale. Yung papers na yun na kay former senior former treasurer, si Kara, so baka nandun sa tab. So, sa ipaka-attack, amanat ng push through, dapat walang budget, but may pagbayad sa may dalin. And even pero may building, that was a donation to that. Donation from Congressman Tom. Yes. So, may papers, even the barangay resolution authorizing the former barangay captain to purchase the lot from si Castillo. Wala man yung papers, you just have to find it. It's my previous administration, that's my previous treasurer. Oo. O ba't matira? Meron sa SEC. Ay, kagawan. Sikat yung maalam mo po siya eh. At kumang po di budget na tagapin to the check. Yes. Wala na yung supplemental budget. Yeah, in pagkakulog siya. Wala man 1 million. Yeah, precisely yung ginawa man yung tinunan. Kaya nung nabayar ang lamay, makang gaway na halin. I-check yung pamanta. Kaya nung ano problema naman na 2021 or 2022. Pandemic time, mental budget para lang. Kasi anong nangyari, dapat bayad na yun. Bakit utang? Actually, ako ito puta. Di ba wala pa na kita na ato? Oo. Hindi ko ba? That's why pinipigan namin ito para makita nyo rin yun. Kaya kasi yung budget ko niya, ano pa importance ito? Okay. Okay, so we're now checking with our SB Secretariat po yung record that a supplemental budget amounting to 1 million was approved. Okay, sige, thank you so much, SB Secretary. Moving forward, okay. Yes, Councilor Joel Menez is recognized. Thank you, Mr. Chair. Kapitan, Anthony Real niya utang niyo, kaya sabihin niyo. Q, wala rin supplier naman. Your Honor, Q, but there are payments na pa rin. Kami pa rin, 550. Na kami, reduce na kami, payments, 550. At kaya meron 550 lang, ba't ito isisimulan siya? Siya pa tayo utang ko. Supplier, Norley. Kasi problema, paano ginawa yun, yung budget 2 months, so, may fence, pavement. O, basta imagay contract ng lahat, yung unit price to unit price. At tayo, hanggang si kayo, nagsumat si Kapibyan, ang paggawa tayo na hanggang kubuy-pabuy naman, at ipakontrata tayo. Dapat wala yung program mo gusto ka, na-specify ng tulay materials. Yes, Your Ah, Honor. siyempre mong pag-awat sa Pag-awat niya, ang presenta ka po ng tulong budget at sa'yo. Alam ko po rin, presenta ka naman sa documents. May program mo po, kasi imagine, may hundreds of thousands. Yes, Your Honor. May ganang linyaw dito niya bago. Ha?
Hamilyo, o may equipment, meron square meters, anti kapal, anti kinto. Paano yung bayaran nitan? Siya kayo magpupugpugin ako ron. Yung sir, nagkataon namin dyan, i-budget kita si Priya, kung pungiraman, so documents na kayo. Dapat, ang bumabayaran, magkapipisin na tuya, alamatan niya, tanpugan niya, harapan. Yes, sir. Ang ibabayaran nila, nagkapi rason niya bayaran niya. Ang di panggawa to. Di ba? Ang ibabayaran nila. Kaya hanggat ang di pa rin ng irate program of works. Dahil may pa-estimate yun at ang civil engineer. Patuloy ko yung tutulong sa pero mga karumpasa. So pala may principle. Hindi, amay pakot. Ay, may bago na. Kasi sa langis so... So pala kung Oh, sa Kapala pala. pero, kaya para isisingur siya, kapag mara ako rin. Pero alam okay. ko rin, may babalan sa record ako, isa na presenta siya kapag... Paano mo bayaran nila? At kung mo babayaran nila, magpumipisin na lang namin. Araw yung lang mismo katwa. Paano ang kimot kaskasya niya? Tapi magkapag-project yun. Hindi, ay paano may pambayad? Nung hindi babayaran nyo? Buka. Hindi babayaran. Alright, sige. Thank you, Councilor Joel. Nag-calendar business ang kapon. I now call for recess. Anong budget siguro? Because according to our record, budget mute mo muna. Only Hearing, okay. So, pinapacheck pa po ulit on the record ulit yung budgets and supplemental budgets ng PD unit. And we now go dun sa 20% development fund, no? This is the nasa page, nasa annual investment program po ninyo. You are allocating 837,000 para sa LED street lights, no? Installation of solar panel street lights, another 48,000 for 1 unit laptop, and 109,640 pesos canals, clean and clean, declogging of canals. Sa street lights po, saan niyo po balak ilagay itong solar panel street lights? Amounting to almost 1 million, 837,000. Sa interior po ng balak namin dyan. Kasi
Nagkukonsume po kami, sobrang taas ng consume namin ng kuryente kaya kailangan namin solar light. Ang binabayaran namin nung December is 40 plus, 45,000. Eh ngayon, kasi tayo lang, lari, underground na wire. Katun na yan, kagak nila Ano, jumper. Nang papaputot ko mala, naging 31. Katun, sa lay, maugas. Okay, but we commend you for that cup, no? Alright. That's a good initiative. Yung sa canals cup, Anturayan Canal, Aminlayan Canal, or may specific canal lang po ba? Declogging of canals? Dito, yung sa development fund nyo po. Amin lang. Cup, wala may dyan sityo, amin lang nagdadala. Paano ka po may cup? May sikit lang pa, may dalanan, nagdadala. May request from previous administration pa po. Yes, dyan ang sasabit at may resolutions from top defense at advice ko. Tapit pa nga. Kaya man, actually, lima kami place ko natutukan lang sa amin. So, joint resolution ang meeting mo ng tanong. Igilo ng interval 1. Kami diretso lang. Diretso na lang. Alright, sige, thank you so much po. Any other questions po from my colleagues? Okay. Again, i-note nyo po yung dito sa community tax and then dun sa yung sa barangay certification, yung mga clearances, yeah, exactly. You may ask our municipal treasurer and then supplemental na lang once we approve this budget. But again, we will not yet approve because the SK is not yet here, but we can approve it first. We, oh, my godson. it's my good friend also. Ikaw, Very good. very good. Very good friend. Sino favorite mo? Si... Okay, what is the request of, are there any other questions from my colleagues po? Questions? Yung none? Yes, sorry. May naka-attach po dito, po kapitan, no? Yung ordinance number 2 ninyo, hindi po namin to i-approve because ang business agenda lang po natin today is your annual budget, no? Yes, sir. And can we ask our SBC also, Councilor? To your savings. Para proper edification para alam na dito. Kasi na-approve niyo po ito, SBC? Hindi lang, para hindi natin kinalindari. Yes. Kasi, explain mo na lang Kami, pinyaya pa sa KL explanation po sa Ready ng Clean Barangay Council na Ilunan. Ay, ordinance sa iyo, kumatwa, giving the punong barangay authority to use savings. Ang may unaan at may kalendar. Kumatwa, at munisipyo, i-incorporate nila sa may annual budget. You might as well also incorporate the provision sa may annual and succeeding budget of 2025. Aalamin din mo kung Madam Benny, kasi yung provision din man section 336, second to the local chief executive or the presiding officer, kwanto aliwan siya nga it pertains to municipality dapat man ang provision. But anyway, aalamin ng Madam Benny together with the municipal officials. Kalati, ang ordinance ang siya pagkakalati. giving blanket authority On. to use savings for implementation purposes. Sa si pagkakalati, Your Honor, ang mga provisions nga, it only pertains to the local municipal labat. Yung mga provisions of 336. Katon, una, nagmitata lang ta, kalidad. Kumatwa, singa, walay na nananamin na gray area to ako kita. At ba na gray area?
may singa giving the full authority singa so sa kapitan niya mangyusan na savings at yun. Singa blanket authority. Blanket authority ako sa inyo without Aliwan man ako. on. Kanino ba idea yan? Kasi, or ordinarily, no walay savings, kung natanggal supplemental budget yun, isang review finance committee, isang review na isang bunyang bayan, may yung supplemental budget, pinaratan savings, para yung review. Aman siguro yung proper procedure. Kasi nga halos lahat ng barangay, gano'n na yun. O ilang barangay, ano? Kumatlo na kayo na barangay gumawa nun. Oo, katon. Kaya nga yung pagkakit si SB Sec, kaniya, ipagalaya, singa mo ang managpasisan. Tatatal pa ipas, yung pa'y makanaiya, wali na. Okay, ganito kasi yun. Kung kapitan at barangay council, explain po namin, hindi ibig sabihin na may savings kayo, you can easily and you can automatically use it because hindi nyo pwede, parang realignment yan augmentation. No? Halimbawa, may na-save kayo sa barangay disaster risk, calamity fund nyo. No? Hindi ibig sabihin na savings nyo yun, ay savings nyo na sa general fund. No? Ay may nangyaring ganyan before, no? Dati, ay hindi nyo pwede. Yung calamity fund nila, pabili nila ng Christmas lights, ay hindi yun pwede. No? So, that can only be used yung savings through supplemental, no? Supplemental budget, no? As stated in the local government codes. Alright. And with that, any other questions? Hearing none. What is the favor po of punong barangay? Mark Aida. Your Honor, hopefully ma-approve po yung ang budget po ng Barangay Digilunan. For 2024 para po sa mag-project na rin po kami. Yes, Kap. With that, what is the manifestation of Councilor Johnny Cabrera? Because Barangay Digilunan is a very good friend of mine. I am moving for the immediate passage for approval on the committee level. The committee level din naman of the 2024 annual budget of Barangay Digilunan, as well as their annual investment plan for fiscal year 2024. Okay, it has been moved and seconded that the annual budget of Barangay Digilunan amounting to 5,282,255 pesos and 78 centavos be approved pending the committee hearing of SK kasi yung 10% po ay SK. Are there any objections? Hearing none, this measure is now approved on the committee level. Congratulations for Sansi, ano, let's stop!